Kumusta mga senyor, senyora, senyorito at senyorita? Gusto nyo bang pumunta ng Dubai? Gusto nyo bang maghanap ng trabaho sa Dubai? Aba, dapat panoorin ninyo ang video ito dahil magbibigay ako ng tip kung paano kayo mabilis sa makahanap ng trabaho dito sa Dubai. Kalakaran, hindi lang ang mga freshcomers ang naghahanap ng trabaho. Ang kakompetensya ninyo ay pati din yung mga may experience na ay naghahanap ng malilipatan, yung nag-o-offer sa kanila ng mas malaking sahod. Kaya lagi ninyong isaisip na hindi lang mga freshers ang kasama ninyo sa mga interviews. Meron din kayong mga ate, kuya na gustong lumipat ng trabaho. Kaya't ano ang edge para ikaw ang pipiliin ng mga employer? So, heto na ang karugtong ng aking video. Kung balak mong maghanap ng trabaho dito sa Dubai, dapat ang unang gawin mo ay gumawa ng CV na magkakaroon ng appeal sa isang hiring manager. Appeal in the sense na maganda yung isusulat mo doon sa CV mo. Dapat kung ano yung hiring, yun ang ilalagay mo sa iyong CV. Parang, for example, kung ang hanap ay bookkeeper, ilagay mo doon sa CV mo na meron kang experience sa bookkeeping, ganyan na. Kung document control, ilagay mo din doon ng responsibilities ng document control. CV appearance. Hindi dahil appearance, pagagandahin mo ng husto ang iyong picture sa CV. Ang gagawin mo doon is yung formatting niya. Kung okay ba ang presentation ng CV mo. Dapat maganda din ang spacing. Ilagay mo ng kumpleto through bullet points ang mga responsibilities mo. Mas magandang tignan at mas magandang basahin kung naka-bullet points ang mga responsibilities mo na ilalagay mo sa iyong CV. At isa pang tip, gumamit ka ng mga terms sa iyong CV na karaniwang sinesearch ng mga hiring manager tulad ng mga yung software na gamit mo. For example, gumagamit ka ng QuickBooks, ilagay mo doon. QuickBooks with experience in QuickBooks. O kaya naman ang experience mo as a facilities management, ilagay mo doon. O kaya real estate accounting, ilagay mo. Dahil alam nyo ba, noong naghahanap ako ng trabaho, nilagay ko yung mga responsibilities ko doon na yung mga experience ko, Microsoft 365, nilalagay ko doon. At ilang beses akong nag-a-appear sa searches ng mga employers. Alam ko na nag-a-appear ang aking CV sa searches ng mga employers dahil may notification doon kung ilang beses na view ang aking CV. At hanggang ngayon, meron pa rin tumatawag sa akin. Kaya dapat talaga na yung mga words na sinesearch ng mga employer, dapat nandoon sa CV mo. Ang nilagay ko doon sa akin ay real estate accounting, facilities management, yung mga software na ginamit namin, Microsoft 365, Microsoft Dynamics, QuickBooks, Tally ERP, yung mga ganyan-ganyan, nandoon lahat sa CV ko. At kung hindi kayo marunong gumawa ng CV, meron dyan sa internet na CV writer. I-upload ninyo yung CV ninyo doon at merong evaluation. I-follow nyo lang yung evaluation ng CV writer kung ano ang gagawin ninyo. Hindi nyo na kailangan pang magbayad. Sasabihin din niya doon na for example, ito yung word na nilagay mo sa CV mo. For example, performing, ganyan. I-rephrase lang niya. Gagamitin mo yung word na sinuggest ng CV writer para ang impact ng iyong CV ay malaki. Gaya nung kilala kong employer, hindi na sila nagsisend ng advertisement o kaya nagpo-post ng advertisement sa Indeed o kaya kahit sa ang job portals. Kumukuha na lang sila doon ng mga CV. Kaya dapat yung CV ninyo, i-upload ninyo, mag-sign up kayo sa for example sa Indeed dahil ang mga employers, meron silang binabayaran doon para mag-collect ng CV doon para tumingin ng mga CV ng mga naghahanap ng trabaho sa mga portals. Kaya dapat
talaga advisable na maglagay kayo ng mga searchable na word doon sa inyong mga CV. Pag nakatanggap kayo ng tawag for interview at sasabihin sa inyo kung ano ang gusto ninyong araw, tanungin nyo din kung ano yung pinaka-convenient para sa mag-i-interview sa inyo. Para mas mag-meet kayo kung ano yung convenience ng bawat isa. At sa oras ng interview, kailangan mong ipakita o kaya sumagot ng very intact or fluent para ma-convince ang employer na ikaw ay karapat-dapat. At ang pinaka-importante during interview, kailangan may eye-to-eye contact ka sa nag-i-interview sa'yo. Huwag kang umiwas ng tingin o kaya nag-iisip ka tapos bigla mo siyang titignan. Dapat eye-to-eye lang para maniwala siya na ang mga tinatanong niya at mga sinasagot mo ay totoo. Alam niyo ba kung ilang version ang aking CV? Dahil kung ang hiring ay accounts payable, accountant, AR accountant, ganyan, ini-edit ko ang aking CV at nilalagay ko doon. For example, general accountant, i-edit mo na ikaw ay general accountant, accounts payable, kaya kung ano-ano dyan, dapat talaga na marami kang version ng CV mo. Kapag nag-send ka at tinawagan ka ng employer, malalaman mo na doon kung ano yung CV niya ipinasa mo dahil itatanong mo kung para saan yung vacancy o kung sasabihin niya AR o ibig sabihin ang CV na nagamit mo ay yung AR kaya yun ang ibibigay mong CV at saka these days hindi mo na kailangan pang mag-print ng iyong CV kung pupunta ka sa interview dahil sa lahat ng inatendan kong interview, hindi na ako nag-print ng aking CV. Sila na ang nag-print ng aking CV at the time na pumupunta ako for interview. Wala akong dala-dala, kundi nag-prepare lang ako kung ano yung mga sagot na sasabihin ko just in case ganito ang mga tanong. Nag-prepare talaga ako. So guys, good luck sa inyong job hunting at sana makahanap kayo ng trabaho maganda-ganda dito sa Dubai.